May lumabas na impormasyon na may delikado daw po ngayong mangyayari sa Senado. At ngayon naka-high alert daw po yung mga security ng Senate. So ano na naman kaya to mga sangkay? Okay, so pag-usapan po natin ito mga sangkay ngayon. Kasi nga po, may lumabas na impormasyon, no? Na may mga armado daw na magsasagawa ng kung anong delikadong bagay sa loob po ng Senado. Gaano kaya katotoo ito, mga sangkay? Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, diretso po tayo mga sangkay. Kasi, eto nga po yung update. Ayon po dito, guys. Eto. Ayan. Inatasan daw po ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang Office of the Senate Sergeant at Arms o USAA na makipag-ugnayan sa iba't ibang law enforcement agencies para beripikahin ang impormasyong may kaugnayan sa posibleng banta na naman daw po sa Senado. May banta daw po mga sangkay. Ayon po dito. Ano na naman kayang ano to? Alam nyo, masyado na po tayong napupudpud mga sangkay sa kadramahan ngayon ng mga politiko mga sangkay. Kabila ang panig, may drama-rama. Kabila ang panig naman, may drama din po mga sangkay. So masyado pong nakakasawa ng mga sangkay yung ganito, no? Sana naman tigil-tigilan na po nila yung mga kadramahan, no? Well, ano ba? Ano ba mangyayari? May lulusob ba? Ano ba? Sino ba ang gagawa niyan? Wala naman na si Bato doon. 'Di ba? Dapat wala nang putukan na magaganap, mga sangkay. So ayan, mga sangkay, yung USAA daw po makikipag-ugnayan sa iba't ibang law enforcement agencies, kagaya po yan ng NBI, no? Philippine National Police. Ayon kay Gatchalian, batay sa impormasyon na ipinarating ni National Bureau of Investigation or NBI Director Melvin Matibag, armadong grupo ang posibleng magasik ng kaguluhan sa loob ng Senado. Totoo ba? Armadong grupo daw, mga sangkay. Ang tanong dyan, totoo ba? Kasi baka na naman, ano lang to, mga sangkay, drama na naman. Ito na naman po tayo. Nagkakandalo-koloko na naman po sa kadramahan, mga sangkay, ng mga politiko. At tayo naman, yung mga masyadong panatiko, G na G, talagang game na game makipag-bardagulan sa social media. Sino ba ang ulusob dito? Ngayon, mga sangkay, ito, dagdag pa ni Senator Gatchalian, maaaring may kaugnayan ang natatanggap o natanggap na banta sa 18 na dating bodyguards. Bodyguards yung sinabi. Marines. Mga 18 Marines po ito mga sangkay. No, mga dating mga sundalo. May kaugnayan. Ano yun? May lulusob ba na mga... ang alam ko, ngayong Thursday, I think tomorrow, magkakaroon daw po mga sangkay ng hearing. Ang side naman po nila Alan Cayetano. No, ito po ay Senate Blue Ribbon Committee hearing sa side nila Alan Cayetano, mga sangkay. At may lalabas pa daw po na dagdag na 14 na mga dating sundalo na may mga hawak daw po ng ebidensya, kumpletos recados daw po. Naisip ko lang mga sangkay, baka ang drama na to para hindi matuloy yung gagawing investigasyon o paglalahad ng kung ano mga chismis. Chismis muna kasi hindi pa naman natin alam kung totoo yung mga sinasabi ng mga dating sundalo kasi sablay-sablay, pangatlong beses na po sila sumablay. 'Di ba?
Ngayon, mukhang mauulit na naman mga sangkay yan. Hanggang ilang beses ba sila pwedeng sumablay? Pero hindi po totoong dating bodyguards lang sila. Mga dating Marines po sila na naging bodyguard ni Zaldico. Okay, ito tingnan po natin yung mga kababayan po natin. Komento. Sabi ni Peter Lopez, kayo-kayo din yan, huwag na tayo maglokohan. Eto, takot sa hearing bukas. Baka ang gagawin nila, ito ang duda ko lang dyan. Baka ang gagawin nila, ipapa-close nila yung Senado na walang papasok na kahit na sino. Pati media, bawal, ganun. Alam niyo guys, ito lang masasabi ko. Ako, hindi ako pabor dito sa 18 Marines. Dahil nga ako, mga sangkay, kahit ako nagduda nung 3 beses na po silang sumablay sa kanilang mga impormasyon. Pero, the more nyo napipigilan yung mga yan, magdududa yung taong bayan. Magdududa ang taong bayan. No? The more nyo napipigilan yan, mas magdududa ang taong bayan. Teka lang, ano yan? Bakit ganito kayo? Bakit nyo sila pinipigilan? Iisipin nila mga sangkay na may katotohanan yung sinasabi nito mga Marines. Kasi pinipigilan eh. Kung ito po ay para sa hearing bukas, para mapigilan. Kasama, sabi naman po ni Noel Flores Calya, kasama siguro ito sa script ng kanyang pagiging acting Senate President. Sabi naman ni Ivy, takot ang mga Crocs. Sabi naman ni Les, sa kanila na rin ang galing ang pagbabanta. Sabi naman ni Ray, saka mo lang yan sasabihin ngayon after maglabas ng statement ni SP Cayetano. Takot sa 14 na bagong kargador. Asan na si Raffy Tulfo? Akala ko kargador lang. Kasi tinawag po ni Raffy Tulfo na kargador daw po yung mga dating sundalo. Which is, na-insulto po sila. Kasi syempre, ayun talaga naglilingkod sa bayan na kumbaga pinagtatanggol po nila ang ating bansa. Ngayon, mga sangkay, may lalabas daw po bukas na 14 na karagdagang mga Marines na magsasalita. So, ewan ko kung ito po yung dahilan kung bakit sinasabi nila Win Gatchalian yan. Pero ulitin ko, the more nyo na pinipigilan yan, the more na magdududa yung taong bayan. No? Kasi mapapaisip sila bakit sila pinipigilan. Baka maniwala pa po ang marami sa kanila. Diba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.